Magandang Hindi oras pala mga kababayan, mga kagulinboy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito ang tungkol sa pahayag ng mga doktor na nag-examine kay Digong sa ICC kung talagang meron bang tinatawag na cognitive impairment si Digong. Kung totoo ba talaga na hindi siya fit para humarap sa trial. Ngayon, apat yata na professional doctors ito para sa mga matatanda ay lahat nagsabi na walang cognitive impairment si Digong at yung kanyang short memory loss ay natural lamang yon sa ganong mga edad, pero babalik din yan. Iba yung Alzheimer disease eh. Iba yung short term memory loss. Sandali lang kasi yon. Parang yung pumunta ka ng kusina tapos pagdating mo doon nakalimutan mo na ano bang sadya ko dito, bakit nandito ako sa kusina. Ganun yun eh. Nangyayari yun sa atin kahit na hindi tayo matanda. Palaging nangyayari yun sa akin. Sa isang linggo mayroong ganun. Nabigla na lang ako lalabas ng bahay. Teka, ano bang sadya ko? Iisipin ko muna, din babalik, bibili pala ako ng ano. O magpa-load pala ako ng cellphone yun. Merong short memory loss, nangyayari yan dahil sa ang dami-daming iniisip ng tao. Lalo na kapag marami kang problema, marami kang iniisip. Talagang iinit yung central processor unit ng utak mo eh. Kaya makalimutan mo yung ibang detalye. Yun yung short memory loss. Iba naman yung Alzheimer disease na talagang sa mga ulyanin. Di ba mga kababayan? Kaya lagot dito si Digong. So anyway, pakinggan natin si Attorney Cristina Conte ng ICC to the Philippines at ang taga DZMM Teleradio. Hindi pala fit to Ayan. stand trial pala ang dating Pangulong Duterte ayon po sa medical expert sa ICC. Syempre, medyo gumaan ang loob ng mga victims Patay dahil na. mukhang medyo senyalis ito na magsisimula ang trial. Of course, hindi pa ito yung final answer. Kumbaga, kailangan yung judges ang magsabi. Pero, syempre, meron ka ng expert na nagsasabing ganito, tingin namin walang balakid para sabihin nila, okay, Ayan, let's so continue with the expected confirmation of yan charges hearing in by month of 2026. February yata ay tuloy na talaga yung confirmation of charges. Yung confirmation of charges, yung sasabihin na yung mga charges kay Digong eh. Yung mga kasalanan niya i-confirm ng ICC. Kaya kung na-confirm ng apat na professional doctors ang health ni Digong, lahat nagsabi, unanimous na walang talagang sakit si Digong na cognitive impairment. Kaya fit to face trial si Digong, sabi ng mga doktor ng ICC. Kaya wala na. Si Kaufman ay umapila kaagad eh. Nabigyan na naman ng pagkakataon na magkaroon ng itong parang house arrest si Digong, makauwi ng Pilipinas sandali. Pag nakauwi yan, hindi na yan babalik. Itong si Kaufman na legal counsel ni Digong ay kahit mga DDS ay nagsasabi na mukhang nilalaro lang yata tayo nitong attorney na to Ewan ko lang kay BP Sara kung nakita niya yan na parang nilalaro lang sila, pinapatagal lang ni Kaufman para, of course, malaki ang sweldo ni Kaufman eh. Di ba narinig natin 140 million monthly ang charges ni Kaufman sa mga Duterte. Kaya in every month ay 140 million richer itong si Attorney Kaufman. Kaya si Kaufman ay pinapatagal-tagal niya. Di ba? Para maniniwala sa kanyang mga Duterte na magaling siya na attorney. Pero yun pala, bupol pa rin. Di ba? Wala eh. Nag-iisa lang si Kaufman ang dami-daming ICC judges. By the way, si Kaufman ay dating membro ng ICC. Kaya kung may puso si Kaufman, ang puso ni Kaufman ay pabor sa mga
ICC judges. Kaya pwedeng pinapaikot-ikot lang ni Koopman ito, sila Digong, para magkapira siya, pero sa bandang huli ay wala pa rin siyang magawa, kulong pa rin si Digong. Yan yung prediction ko eh. Bandang huli walang magagawa si Koopman dahil pinapaikot-ikot lang talaga ni Koopman ang kanyang depensa sa mga Duterte. Nakakaluka. Okay, balik tayo sa DZMM Teleradio. Pero yun po ay wala pang talagang exact date ngayon po, attorney, kahit meron pong result. Pero yun po ay wala pang talagang exact date ngayon po, attorney, kahit meron pong result na yung medical examination sa former president, wala pang itinatakda yung mismong ICC kung kailan tayo mag-decide dyan sa result ng medical exam. Oo, kasi sa totoo, yung judge pa rin talaga yung magpapasya. They can even decide against the medical expert's opinion na sa tingin nila, mas pinaniniwalaan nila yung observations naman ng defense. Sinasabi kasi ng defense, tingnan nyo, hindi naman kumbaga unanimous yung lahat ng sinasabi nila. Kaya, hindi kumbaga hayaan yung may hinihingi pa sila na mag-evidentiary hearing, etc. Posibleng pagbigyan din yon. Pero sa tingin ko, ang bigat na nung sinabi ng expert at kahit pa may konting kuti-kuti na hindi talaga sila, parang sabi nung isa kasi, hindi ko expertise to, kaya magde-defer ako dun sa isa. Tingin ko ganito, pero Okay, at so sabi meron nung, palang ako isang tingin ko doktor yung out geriatric sa apat psychologist na or neurologist ba yun? parang hindi niya alam yung tunay na kalagayan ni Digong. So tatlo yung nag-confirm, so isa lang yung hindi nag-confirm. So majority decision pa rin yan. Ngayon, itong ICC judges ay talaga yan, secretive yan sa kanilang mga move. Kaya hindi nila sinasabi kung ano ang kanilang desisyon. Pero alam na natin na talagang ipakulong nila si Digong. Kaya nga pinahuli nila eh. Kasi nakikita na nila yan. Matagal nang investigasyon ng ICC, 2018 pa nag-imbestiga na yan eh. Kaya lang hindi sila makapasok sa Pilipinas dahil ayaw ni Digong. Pero ngayon na isang sibilyan na lamang si Digong, ay kayang-kaya siyang arestuhin. At nandiyan na nga sa dahig. Diba? Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Fit to face trial ba talaga si Digong? O meron siyang cognitive impairment? Paki-comment na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong ang inyong mga subscription at mga pag-share at comments. Hanggang sa muli, see you on our next upload.